Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Psalms, chapter 23, verse 6. Aklat po ng mga awit, chapter 23, verse 6. Kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Believe in the goodness of God. So sa ating pag-aaral po sa loob ng isang linggo, marami tayong natutunan. Iba't ibang seasons ng buhay. Pero ang pinakamahalaga pong bagay na dapat nating matutunan ay yung pong dapat ay manalig tayo sa kabutihan ng Diyos. Kasi yan po ang mag-aalis ng takot sa ating puso. Mag-aalis dun po sa takot natin na tayo'y tatanda, manghihina, mag-aalis sa takot natin sa pagharap sa buhay at sa mga challenges na mayroon dito. So, unang-unang katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo para maalis po yung takot natin sa buhay ay yung pong sinasabi sa Psalm 37 verse 18. The days of the blameless are known to the Lord, and their inheritance will endure forever. So malinaw dyan, yung atin daw pong buhay ay alam ng Panginoon, secured sa kanyang kamay, Kaya hindi dapat nating katakutan yung pagtanda, yung mga sakit karamdaman na mayroon dito sa sanlibutan, at yung mga trahedya, yung mga life's uncertainties na nakikita nating nangyayari sa buhay ng ibang tao. Alam niyo po, ang mahalaga lang, i-commit natin ang buhay natin sa Panginoon. Sapat na po yung tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ang Diyos po bahala na sa ating buhay. Magpatuloy lamang tayong manalig sa kanyang kabutihan. Yung iba po takot na takot tumanda. Sa kaiisip po nila, lalo silang nagkakasakit. Lagi nilang iniisip na bakit ko na nararamdaman itong ganito? Maya-maya ay nagpupunta sa doktor, maya-maya po ay natatakot dahil iniisip nila baka mangyari sa akin itong nangyari sa ibang tao. At yung mga trahedya ng buhay, iniisip mo mangyayari din sa iyo. Alam niyo mga kapatid, kung hindi nyo alam ang salita ng Diyos, ganun talaga ang magiging pananaw nyo sa buhay. Pero kung iisipin nyo na secured ang inyong buhay sa kamay ng Panginoon, wala kayong dapat katakutan. Pangalawang katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo yung sinasabi sa Psalm 27 verse 13. I am still confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. So malinaw po, dapat po confident tayo na ma-experience natin yung goodness ng Lord sa buhay na ito. Huwag tayong magbigay ng limitasyon sa Panginoon. Ang ipinangako niya, hindi lamang buhay na walang hanggan. Ipinangako niya maging sa buhay na ito, ma-experience natin yung kanyang kabutihan. Ang ipinangako niya po ay abundant life. Kaya maniwala po tayo na ma-experience natin yung full life. Yung long life na ipinangako ng Biblia. Yung healing, maniwala po tayo na kaya tayong pagalingin ng Lord sa ating mga karamdaman. At yung restoration, yan ang dahilan kung bakit po naparito ang ating Panginoong Hesus upang iparana sa atin dito po sa lupa yung buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya huwag tayong magbibigay ng limitasyon. Huwag natin sasabihin na sa langit lang ako liligaya. Maging dito sa lupa, nais ng Diyos na ikaw ay makaranas ng kanyang kabutihan. Yan ang sinasabi ng Psalm 27 verse 13. Pangatlo po, ito napakaganda. Alam ko, familiar na kayo dito sa verse na ito Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So pansinin niyo po, himayin natin yung mga sinasabi po sa verse na ito. Sabi diyan, He has given us everything. Ulitin ko po, everything we need for life and godliness. So huwag kang matatakot na ikaw ay magkukulang sa buhay na ito, kapatid. Kung ikaw ay nananampalataya sa kabutihan ng Diyos,
maniwala ka that the righteous will never be forsaken. Hindi ka magdarahop, hindi ka magkukulang kasi everything you need for life and godliness ay ipinagkaloob na ng ating Panginoon. Kumbaga, i-claim na lang natin to mga kapatid. Manalig na lamang tayo na sa buhay natin magaganap ito. Kaya yung mga Christians na laging nababalisa, laging nagwo-worry, laging punong-puno ng mga pag-aalala sa buhay, kapatid, baguhin natin yung takbo ng ating pag-iisip. Lagi nating ilagay sa ating puso't isipan na everything we need for life and godliness, ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Panghawakan natin itong pangakong ito. Kaya alam niyo po, by faith, nai-experience yan ng maraming believers. At panghuli, yung binanggit kong verse kanina, yung Psalm 23 verse 6, ang sabi diyan, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Gustong-gusto ko po yung salitang will follow me. In fact, sa Old Testament, ang sabi pa nga, blessings will overtake you. Pero dito, ang sabi po dito, susundan tayo ng pag-ibig ng Diyos, ng kanyang kabutihan, habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Kaya yung pagpapala, hindi yan hinahanap, kapatid. Kusa yang sumusunod sa buhay ng taong matuwid. Tayong mga nanalig sa ating Panginoong Jesus. Kaya alam niyo po, sa buhay na ito, yung fear, yan ay nagbibigay sa atin ng maraming limitasyon. Kaya hindi natin ma-enjoy ang buhay. Ano ang dadaig sa fear? Yung pagkaunawa po natin ng mga katotohanan ng salita ng Diyos patungkol po sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga nananalig sa Kanya. At ikaw yon, kapatid. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.